Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Di ko na malilimutan pag-ibig mo sa'king pinadama. Buhay ko'y iyong binago, wala na akong mahihiling pa. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Si Yahweh ay papurihan, bukas sa paglilingkuran. Buhay ko'y iyong inayos, sa kasalanay di lubos. Buhay
sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta, sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita, dahil sa'yo makulay ang buhay ko. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya Kristo, ako'y gamitin mo. Saan pa pupunta, sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita, dahil sa'yo makulay ang buhay ko. Saan pa pupunta, sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita, dahil sa'yo makulay ang buhay ko. Dahil sa'yo kontento ang buhay ko. Dahil sa'yo payapa ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa araw pong ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay papurihan, sambahin at makapag-aral kami sa oras na ito ng iyong banal na salita. Manguna po kayo sa amin, lalo na po sa mga magsasalita po ngayong umagang ito. Lord, alam ko pong ang lahat ng mga anak mo ay pinagpala mo na at ngayon ay kami ay wala po kaming gagawin kundi sumunod at magpasalamat sa iyo palagi, Panginoon. Muli po, let your presence, Lord, go with us. At ang lahat po ng mga makakarinig ng iyong banal na salita sa umagang ito, alam kong ang tagumpay po ay nasa kanila na. Salamat, Panginoon, kay buti mo po sa amin. Ang lahat pong tayo aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malingaw ang aking boses ngayong umaga. Good morning, Jesus. Today is Saturday, Patriarchal Day. Ayan, thank you, Lord. Nakaka-excite ang Sabado dahil bukas ay Linggo na naman. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat ng mga kapatid natin na nasa kanya-kanyang mga bahay dahil walang trabaho ngayon. Kaya thank you, Lord po. At kasama po namin kayo ng maaga pa lamang. Maraming salamat din po sa mga araw-araw nag-aabang. Na maski nga Wednesday ng umaga ay nag-aabang din. Kahit nakakatawa yun, pero nakakapagpasalamat kasi talagang naging part na ng morning nila po yung ating Good Morning Jesus. Kaya maski Wednesday, nag-aabang sila kahit na Bible study yun. Okay, ngayon po yung ating pagpapatuloy ng ating series. 3-day series lang naman ito. So, ang ating pong pinag-uusapan, ang word po natin ay nasa Romans chapter 14 verse 17.
Di po ba? Righteousness, peace, and joy. For the kingdom of God is not eating or drinking, but righteousness, peace, and joy. At napag-usapan na po natin yung kung ano ang kingdom of God. It is not a place, but it is the reign and rule of God. It is the reign of God where we submit. He rules and we submit. Tapos yung righteousness po na pinag-usapan natin, na we are put right with God. We are placed in a right relationship with God. Kaya yung righteousness that is imputed to us enables us also to live a righteous life. At kahapon, pinag-usapan po natin yung peace. Ito po ay calmness in the midst of troubles. Na hindi mo na kailangang magbago ang iyong sitwasyon para makuha mo itong kapayapaan na to. Hindi, makukuha mo na siya. But, it is only found in God alone. Kay Lord lang. Kasi, kung ito ay makikita mo sa mundo, di sana wala nang mga nai-stress at yung mga natataranta, hindi ba? Pero itong peace na ito ay napapa sa atin lamang the moment that we receive and accept Jesus in our life. Kasi ito po ay fruit of the Holy Spirit. Kaya, if you do not have the Holy Spirit, wala ka talaga nitong peace na to. And for this day po, just like peace na fruit of the Holy Spirit, itong last po natin is also a fruit of the Holy Spirit. At ito po ay ang joy. If it is the fruit of the Holy Spirit, then you can only have this if you are controlled by the Spirit of God. Okay? Ang word po na joy ay almost 200 times na na-mention sa Bible. So, ang ibig sabihin nito, ganun siya ka-importante. Parang yung, di ba, yung do not be afraid o yung fear not, na-mention siya sa Bible ng 366 times. So, ibig sabihin, ganun siya ka-importante na malaman matanim mo sa kaisipan mo na do not be afraid. At ito ring joy ay nearly 200 times na binanggit sa Bible. So, ganun din po siya ka-importante. And what is this joy na atin pong pag-uusapan sa umagang ito? Marami pong mga tao, they confuse joy with happiness. Hindi po sila magkaparehas. They are not interchangeable, mga kapatid, ha? Kasi po, ang joy is from within. And it is regardless of what is going on around you. Samantalang ang happiness po medyo blurred emotion dahil ito po ay nakabase sa nangyayari sa paligid mo. So, hindi sila parehas. Ang joy po ay regardless of your situation, pero yung happiness is dependent on a situation. Kaya nga, di ba, pagka merong nangyari sa iyong maganda, laging sinasabi ng mga tao, nakaka-happy naman. Kung hindi maganda yung nangyari, sasabihin nila, nakakasad naman. Pero itong joy na pinag-uusapan natin ngayon, ay hindi siya dependent on the situation. Regardless po siya. Kasi po, ang mga joyful na tao, ito po yung mga tao na nag-commit sa gratitude. Ibig sabihin, they commit to thank the Lord, they commit to be joyful kahit na ang nangyayari sa buhay nila ay hindi nakaayon na sa joy. So, regardless po ito, ha? Tandaan po natin, happiness is dependent on a situation, pero ang joy ay regardless of your situation. Sa Greek po, ang word for joy is char or chara. C-H-A-R. It means joy. It describes a feeling of inner gladness. Yan within, mga kapatid Delight, sabi ron, ang delight is
Ang ibig sabihin ng delight is to take great pleasure or rejoicing. So yung inner gladness po na na-experience po natin will make a cheerful heart. And a cheerful heart will result in a cheerful behavior. Kaya itong joy na pinag-uusapan natin, nagsisimula sa puso. Tapos, lumalabas siya. Kaya po yan nakikita ng ibang tao. And the most important attribute of the joy that we are talking about this morning, mga kapatid, is that you can find it even in adversity. Ang happiness can only be found in yung mga masasayang sitwasyon. But this joy, you can find it even in adversity. Alam nyo, napakahirap po siyang ipaliwanag, pero mararamdaman mo na lang siya. Halimbawa po, ito po kasing pinag-uusapan nating joy ngayon ay mahirap pong hagilapin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, sabi ng marami. Mahirap siyang hagilapin. Kasi po, we are facing an unprecedented adversity. Unprecedented because hindi pa siya nangyari. Ngayon lang siya nangyari. At kalakip nito ay napakaraming mga uncertainties. Hindi alam ng karamihan kung ano ito. Kaya po, napakarami rin niyang takot na nabibigay sa tao. At sa mga panahon na ito, napakahirap hagilapin itong joy na to, ang sabi ng marami. That is because they are not looking for joy, they are looking for happiness, which is dependent on a situation. Ang joy is regardless. So, mahirap po siyang i-explain, pero mararamdaman mo siya. For example, nung pong nangyari itong pandemic dito sa loob sa atin, nung lumabas kami, marami yung mga members po natin na nagtanong sa akin, hindi ba kayo natakot? Siguro po, more of a nag-alala. Pero hindi natakot. Tapos, ang sabi nung iba, di ba, gumaling na lahat. Tapos nag-share dito. Sabi nung mga maraming member, grabe pala po ang nangyari dyan sa inyo sa loob. Pero, noon daw na nag-good morning Jesus kami, naaapat na lang kami, di ba salit-salitan kaming nagsasalita, hindi daw po mahalata na ganun pala kagrabe ang nangyayari dito sa loob. Na ang sagot ko sa kanila, hindi ko rin maintindihan. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga maunawaan, pero nararamdaman ko siya. Hindi ko nga maunawaan, pero nararamdaman ko. Because po, itong joy na pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ay joy na internal experience siya. Na even through yung mga unhappy circumstances, we can find joy in the midst of these circumstances. Saan mo nakikuha yung joy na yon? In our faith in God. Kasi, ang joy po should be an outer expression of our inner attitude of contentment. Ulitin ko po joy should be the outer expression of our inner attitude of contentment. Lumalabas na lang po yun. Nagmamanifest na lang po yun. Hindi mo siya ma-explain. Dahil ito nga po ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya hindi mo siya ma-explain, pero mararamdaman mo po siya. Dahil alam mo na nandyan lamang ang Diyos. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan. Alam po natin kung ano ang power of joy, mga kapatid. Napaka-attractive po nito na minsan kapag makita natin yung power of joy, hindi po ba kapag sa isang sitwasyon na hindi maganda, pero merong isang tao na nananatiling masaya, hindi ba, hindi rin naman nagtatagal yung lungkot ng sitwasyon, mahahawa ka doon sa taong masaya. So, joy is a powerful feeling. Nakakahawa siya. Kaya walang tao na gustong kasama lagi ang isang taong bugnutin.
at malungkutin. Kasi nakakahawa din yun. Pero, mas malakas makahawa ang joy. Hindi ba minsan, pagka merong mga tao na masaya sa isang lugar, kahit di mo kilala, pag nakita mo sila, di ba, ngumingiti ka rin, di mo naman sila kilala. Di ba? You will just find yourself parang smiling dahil nakita mo sila na masaya. Ganun po ka-powerful ang joy. Nakakahawa po siya, mga kapatid. Ngayon po, meron ka ba? Sige. Ay, sorry. So, ito pong power of joy na to, ay makikita lang po natin sa Diyos. Kagaya ng peace. Kaya itong joy na ito na nakikita mo sa mga Kristiyano ay kinaiinggitan. Actually, ito po ay isa sa mga attractive points nating mga Christians. Kasi daw po, lagi tayong masaya. Diba? Saan ka naman daw makakakita? Napatid na. Sasabihin pa, ay, thank you, Lord. Diba? Hindi ka po nagpapasalamat dahil napatid ka. Nagpapasalamat ka kung hindi nakakita ka ng dahilan na, ay, buti na lang, napatid ako, buti na lang, hindi humantong sa ganito. Yon ang ating pinagpapasalamat. Hindi yung nangyari na sa'yo. Kung hindi pinagpapasalamat mo, yung mga hindi nangyari kasama nung pangyayaring yun sa'yo. Nakuha po natin, mga kapatid. So, iba itong joy po na ito. And it is also one of the things that makes us attractive to the world. Kasi ang mga charismatic is the recipient of the joy. Ang sabi doon. Recipient. Ikaw yung nakatanggap ng joy na yun. Kaya, kapag kayong mga tao, nakikita ka, kahit di ka nagsasalita, sasabihin nila, Kristiyano siguro yan. There is something in us, there is something in our joy na nakaka-attract ng mga taong wala pa kay Lord. Kaya kailangan makitaan yan sa atin. Kaya yung iba nagtatanong sila, talaga bang charismatic yan o problematic? Kasi malungkutin daw. Hindi po pwedeng nakaugnay ka kay Kristo tapos malungkutin ka. May problema po doon. There is something wrong kapag ka ganoon. Nakita na po ba kayo ng taong lagi na lang pag nakita mo siya, parang hindi siya nakaka-lighten ng ng atmosphere. Hindi siya nakaka-lighten ng atmosphere. Nakakalungkot. Minsan di mo pa kinakausap, nakita mo pa lang, nalungkot ka na. Grabe naman yun. Hindi ba? So, walang joy kasi hindi ka nakitaan. Walang something sa'yo na ikinainggit ng mga ibang tao. So, ang isa pong tao ay hindi nabubuhay ng tama kung siya ay lagi na lamang, alam niyo yung word na sighing. Buntong hininga. Alam niyo, yan ang attitude ng aking aso nung nabubuhay si Chase. Yan ang attitude ni Chase kapag kayong ihing-ihi na siya, pero tulog pa ako, pero gusto niya nang lumabas. O kaya yung pagka hindi mo siya pinapansin, yun ang attitude ng aso ko. Titingin siya sa'yo, tapos pag di mo siya pinansin, sasabihin niya, tapos bigla siyang hihiga. Ganon. Ayoko ng taong ganon. Lagi na lang nagbubuntong hininga. So, ang isang tao, panay ang buntong hininga, nagpapapansin daw, sabi ni Pastor, ang isang taong lagi na lang nangangatal, nanginginig sa takot. At ang buhay, ang isang tao na lagi na lang puro doubt. So, sighing, trembling, and doubting is a sign of a life that lacks joy. Yan pong tatlong yan ay sign ng isang buhay na walang joy. Panay buntong hininga. Panay
pangangatal, panay takot, at panay pagdadoubt. Alam niyo po, the joy that is present in us is the joy that is achieved in the presence of the Lord. Kaya nga po siya tinawag na righteousness, peace, joy in the Holy Spirit, joy in the Holy Spirit. Alam niyo po, ipinangako po ito ng Diyos sa mga disipulo nung siya ay paakyat na sa langit. Kasi nakita niya yung mga at alam po niya, kasi sanay ang mga disciples, nakasama siya. Malalakas ang loob nila kasi nandyan si Lord. Masaya sila kasi nandyan si Lord. Nung mga panahon na yun, wala pa po ang Holy Spirit. Kaya, although masaya sila kapag kasama nila si Lord, hindi po nila naiintindihan masyado yung mga teachings niya. Kaya pag may binitawan siyang salita, paano mangyayari yun? Puro ganun sila, hindi ba? Ngayon, aalis na siya. Di lalo po nilang hindi maiintindihan to. Lalo silang malulungkot. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong malungkot. Pag akyat ko, magpapadala ako ng tutulong sa inyo. At yun po ang Espiritu Santo. Kaya ang sabi sa John 16:22, therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice. Sabi, and your joy no one will take from you. So itong joy na dala-dala ng Espiritu Santo ay joy na hindi mananakaw sa atin. Bakit hindi siya mananakaw sa atin? Kasi ang may bigay nito, kaya mo siya na-experience it it's because of the Holy Spirit that is in you. Sinong pwedeng magnakaw ng Holy Spirit sa iyo? Wala. Kaya yung joy na ito, as long as you have the Holy Spirit in you, no one can take from you. Ang sabi sa John 16:22. Kaya nung dumating ang Holy Spirit sa atin, naunawaan natin ang lahat ng mga bagay tungkol sa Panginoon. At nagkaroon nga tayo nitong fruit of the Holy Spirit. Joy, love, peace, patience, kindness, goodness, self-control, faithfulness, may akong isa, humility. Yun. Lahat yun napasa atin. Lahat yun naunawaan natin because of the Holy Spirit. Kaya yung joy na ito, ang dahilan po niya ay ang Holy Spirit na nasa atin. So, eto po, kaya tayo lumigaya, maski ang mga disciples ay naging joyful in their relationship with the Lord. It's because of nung pinadala kasi, sabi ni Lord, no one can take from you. Why? Because as long as you have the Spirit, you have the abiding presence of the Lord. The indwelling presence of God nasa iyo through the Holy Spirit for as long as you live. Diba? For eternity na to, mga kapatid. Kaya yung joy, nakalakip ng Holy Spirit, ay laging nasa atin. And it is also the reason why you can claim, why you can claim na because you have Jesus in you every day, you can conquer everything. Yun lamang po ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapagsalita ng ganon. Sa kabila ng nangyayari sa atin, lagi nating sinasabing, may magandang mangyayari sa atin ngayon. Sinong magsasabi niyan? Yun lamang nakaunawa ng joy na nasa atin ngayon. Kasi, sino naman pong liligaya kapag hindi magandang nangyayari, hindi ba? Pero, ang mga Kristiyano, laging merong nakikitang dahilan. Laging ipinakikita ng Espiritu ng Diyos na nasa kanila kung ano ang dahilan mo para mag-rejoice ka kahit ganyan ang nangyayari sa iyo. Kaya po, napakaganda ng joy na meron tayo. At gusto ko pong warningan ulit kayo na kagaya ng peace. Ang joy po na yan ay maraming robbers. Maraming nagnanakaw po niyan. Kaya pakaingatan po natin na huwag manakaw yung joy na yan. Kahit nga hindi ka lumabas ng bahay mananakaw yung joy mo na yan. Pero ingatan po natin.
Huwag nating pabayaan kasi kagaya ng kahapon na pinag-usapan natin, yung peace, we have to seek it and pursue it. It is the same with joy. You have to pursue it. You have to decide na hindi ito mawawala sa akin. Pagdesisyonan mo, pagpasyahan mo na hindi ko ito ipamimigay o ipananakaw. Paano mangyayari yan? Ibig sabihin, may nangyaring hindi maganda, huwag kang pa-control dun sa hindi magandang nangyari para hindi mawala itong joy na ito na pinag-uusapan natin. Kaya mga kapatid, napakaano nito, no? Napakaganda. The joy in the Holy Spirit is a solid spiritual happiness. Diba? Kapag ka meron ang mga tao sa mundo, kapag ka meron silang nagustuhan na isang bagay na kakaiba, di ba lagi nating naririnig, solid, ang solid niyan. So, sa Christian, this joy in the Holy Spirit is a solid spiritual happiness na nagmumula po from a clear sense of God's presence, God's mercy, and God's love. So, ang happiness na ito, na dala-dala ng joy, is brought into the soul by the Holy Spirit, and it is also maintained there by the Holy Spirit. So, makikita natin itong tatlo na to na pinag-aralan po natin. Pag tinignan po ninyo, para siya pong counterpart ng Trinity or counterpart ng heaven on earth. Bakit kanyo? Tignan po ninyo ha. Yung righteousness without sin, peace without inward disturbance, and joy without any kind of mental agony or distressing fear. Ulitin natin. Righteousness without sin, kasi nakakapamuhay ka na ng matuwid. Tapos, peace without inward disturbance, kasi it is an inward peace para kaharapin mo ang mga bagay outwardly ng may kapayapaan. Tapos, yung joy na ito without any kind of mental agony or distressing fear. So, yung tatlong pinag-aralan natin, pwede na nating ma-experience while we are here on earth. Kaya pala, sa Matthew 3:2, nakalagay doon, for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, andito na. Pwede mo na siyang ma-experience kahit nandito ka pa lang sa lupa. Hindi mo kailangang mawala na dito para ma-experience mo pa lamang. Dito pa lamang pinapa-experience na natin sa atin ng Panginoon ito. Pwede nating sabihin ito ay glimpse because yung totality nito o yung fullness nito ay may experience mo nga kapag ka na kay Lord ka na. Pero kahit papano, no, yung glimpse nito ay nararanasan na natin. Righteousness, although tayo po ay nagkakasala paminsan-minsan, bumabalik din. Tapos nakakahingi ng tawad. Tapos yung peace, kahit minsan nananakaw, babalik ka lang kay Lord, makukuha mo na siya ulit. Tapos itong joy din. Kaya, na-experience na natin ang kingdom living. Nandito pa lang tayo sa mundo. Kaya, ulitin ko yung John 16:22. Therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Kaya, thank you Lord sa atin pong Romans 14:17. Yan po ang kabuuan ng ating 3-day lamang na series. Kaya abangan nyo pa po sa mga susunod mga kapatid, ang ibibigay po sa atin na pag-aaral ng Diyos na series pa rin para meron tayong sinusundan. Ngayon po, mga kapatid, I encourage you na every time na meron po tayong series na ganito, share nyo naman po sa amin kung ano po at saan kayo kinausap ng Diyos sa mga pinag-aaralan natin. Ano po ang isang bagay na na-realize ninyo at natuklasan ninyo at since na narinig po ninyo siya, ay nagbago na or binago na ang buhay ninyo. Share naman po ninyo sa amin mga kapatid. Kasi yan po ay kaligayahan na rin namin na kami po ay nakakarinig from you na kasama naming nag-aaral araw-araw na tayo ay kinakausap at binabago ng Diyos dahil sa lahat ng mga na pag-aaralan natin dito. Kaya,
Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, ngayon naman po, meron na naman tayong reason to celebrate because today is our brothers and sisters special day. Ito po ay birthday ng ating kapatid na si Sister Eileen Raimundo. Ito po ay isang teacher sa Gen School, no? Na uma-attend ng ating prayer meeting din. Tapos, happy birthday din kay Sister Reming Gardilia ng ating Talisay. Ha? Garjola. Typo error ni Sister Sally. Sister Reming Garjola ng ating Talisay Outreach. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Kantahan natin sila ng happy, happy birthday. Happy birthday, mga kapatid. Okay. Ngayon naman po, dako tayo sa ating memory verse of the week. At ito po ay makikita natin sa Psalm 145 verse 18. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the Lord. Ayan ang ating memory verse of the week. So ang ating pong mga memory verses na meron pong awitin ay Psalm 118 verse 19. Hindi na, Psalm 119:11. Psalm 119, ano sabi ko? Psalm 119:11, Lamentations 3:22-23, Philippians 1:6, at saka Psalm 84:11. Yan, tsaka 23:6. Hindi ko na hindi ko maalala yon yung mga time na nasa labas kami. Yung pala ang technique. Pag hindi mo siya inuulit-ulit everyday, hindi mo siya na-memorize. Kasi yung mga nakaraang linggo po natin, kagaya nung Psalm 23:6, nung mga panahon na yon, at saka yung Psalm 84:11. Yan. Psalm 84:11, yan yung mga araw na kami ay nasa Mendez, Nasugbo at Kalo, di ba? So, yung everyday, ni-record lang po namin yun. Tapos, nung last week, ito yung Psalm 23:6, tamo, hindi ko mamemora. Psalm 23:6, recorded din from Wednesday to Saturday. Kala nyo, kala nyo nandito kami, no? Hindi ko na-memorize kasi simula Miyerkules hanggang Sabado, hindi ko siya inulit-ulit everyday. Ganun pala yun. So, ang technique, uulitin mo po siya. Kaya nga, pinasasabay ko kayo sa akin kapag ka every time na
binabanggit ko po ang memory verse of the week. Ganun mo po siyang matatandaan pag inuulit-ulit mo siya every day. Kaya ulitin natin, Psalm 84:11 at saka Psalm 26:3. Psalm 84:11, 23:6. Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and shield. Ang Psalm 23:6 naman, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Yan, mga kapatid. Okay. Ngayon naman po, ito po tuwan-tuwa po si pastor dito. Pero sabi nung nag-interpret, bakit ba yan ang interpretation ko nung isa sa new song natin? Oo nga naman, di ba? Who are we to judge? Yun ang kanyang interpretation of the new song. Ang pangalan daw niya, binigyan ng pangalan ni Pastor, October Bro, ang pangalan niya. Kaya, eto na po, last na po itong interpretation of the new songs of the month, mga kapatid, because next week, paalala ko po ulit sa inyo, starting Monday po, ay mag-umpisa na po ang ating 1-week anniversary presentation. Ang Wednesday po natin next week ay hindi Bible study. Sa buong linggo po ay umaga lahat, 8:30. Dahil ito po ay presentation ng every area na natin na nag-prepare po talaga ng mga love offering nila at pasasalamat kay Lord because of our 39th year anniversary. Kaya abangan po ninyo yan, mga kapatid, pati yung mga kapatiran natin sa ibang bansa, Starting Monday, 8:30, the whole week po yan. Dahil ito po ay ating celebration. Wala po munang pabate, Wala po munang pabate at wala rin pong mga, wala munang birthday na din doon, greetings Kasi ito po ay intended for our anniversary. Kaya abangan nyo yan sa Lunes. But for today po, tignan po natin itong last na po na interpretation of our new songs of the month. After the anniversary po, mag-uumpisa na ulit tayo ng ating new song. Kaya eto na po, welcome natin ang ating October Bro. Mamaya na po natin i-explain kung bakit. Panoorin po natin. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot kat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay na maaasahan. Salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking
maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay na maaasahan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. O ngayon alam nyo na kung bakit October, bro? Oh, sabi ni Brother Enol, yan ang joy. Totoo nga naman, ang daming napasaya ni Brother Enol sa umagang ito. Thank you, Lord. Ang daming comment. O, sample ng comment. Sabi, ha? Oo, April boy daw. Kaya nga po October bro eh. Kaya siya October bro. O, di ba? Idol, sabi akin na lang cup mo, sabi ni JJ. O, amazing daw. Galing mo talaga, Brother Enol. O. Glory to God. Ayan. Napasaya po ba kayo ng ating kapatid na si Brother Enol? Pero alam nyo, seryoso po siya dyan. Kasi, parang pinagsamang doxology, no? Kasi ini-interpret niya yung ng mga yung mga lyrics ng ng song. Kaya, Jeff, beke naman daw, sabi ni Enol. So, yan po ay awitin na in-interpret ng ating kapatid na si Brother Enol na, anong title nung kay Jeff? Yahweh? Kasama kita. Ayan, thank you Lord. Nol, sa totoo lang, pinalakpakan ka rito. Nami-miss ka na namin. Kaya thank you Lord po sa kaligayahan na ibinibigay ng mga ginagawa nating para sa Panginoon. Kasi yan po ay sumusuot sa puso nating lahat eh. Kaya yung joy na nararanasan nung nag-o-offer, na-i-impart sa lahat ng mga nanonood. Yun yung pinag-uusapan nating joy, nakakahawa. Yan. Thank you, Lord. Okay. Oo nga naman, na-evangelize po, sabi, si April Boy, true song. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Ngayon naman po, today is Saturday, Patriarchal Day. Kaya po, meron po tayong mga kapatiran na magbabahagi. Ayan. Panoorin po natin ang ating mga kapatid na isa sa mga patriarchs na atin na ba't ba ako nabubulol? Isa sa mga patriarchs po natin na si Brother Mon Gelido kasama ang kanyang asawa na si Sister Josie Gelido. Panoorin po natin ito. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at kami nabigyan ng pagkakataon magkasawa para mag-share o magbahagi ng salita ng Diyos na babasahin ni Sister Jo. Thank you, Lord. Dito po sa awit 119 verses 9 to 11. Paano mapananatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan ay sa puso ko iingatan upang hindi makasala laban sa iyo kailan paman. Manalangin tayo mga kapatid sa ngalan ng Ama, Diyos na Espiritu Santo. Amen.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito na kami nabigyan ng pagkakataon para mag-share ng iyong salita. Kaya Lord, humihingi po kami ng karunungan at ibaba mo po sa amin ang inyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napakaliwanag po doon sa binasa ng aking sister wife kung paano tayo makakapamuhay ng wasto at may kalinisan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Makakasunod lang po tayo kung tayo mag-aaral. Kaya napakahalaga po na lagian tayo nagbabasa ng Biblia. At atin po ninilayin at unawain ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang writer po ng chapter na ito is unknown. Pero sabi po ng ibang Bible scholar, ito po ay sinulat daw ni Haring David sapagkat he experienced so much affliction and ang pinanghawakan lamang po niya ay ang salita ng ating Panginoon. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Thank you Lord. Dito po sa aking binasa ay sa una pa lang, sa verse 9 ay may katanungan ang sumulat na paano bang mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanyang kabataan. So kung titingnan po natin, ang sumulat o ang may akda po nito ay nakakakilala sa ating Panginoon sapagkat naroroon ang kanyang pagkatakot, isang pagpapakita na meron siyang pagkakilala ng lubusan sa ating Panginoon. So ang sumulat po nito ay alam niya ng ating Panginoon ay omniscient God, omnipresent God, omnipotent God. Alam niya na makapangyarihan ang ating Panginoon. Alam niya na ang ating Panginoon ay holy. Alam niya ang ating Panginoon ay pure. Alam niya na ang ating Panginoon ay righteous. Kaya nga po nagtanong siya na kung paano bang mapapanatili na malinis ang pamumuhay ng isang tao sa panahon ng kanyang kabataan. I thank you Lord. At ang sagot nga po dito ng sumulat ay sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan or by living according to your word. Thank you Lord, ang ating pong buhay ay bigay ng Diyos o regalo ng ating Panginoon. At ang buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay dapat po lamang nating pagyamanin, mabigyan natin siya ng kaluguran. Kasi po nakalagay din niya sa Isaiah 43 verse 7 na tayo ay kanyang nilalang upang siya ay bigyan ng karangalan. Ayan, thank you Lord. Subalit minsan po, hindi tayo nakakapagbigay ng lugod sa ating Panginoon sapagkat nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi ayon sa naisin ng ating dakilang Diyos. Thank you Lord. Sabi nga po doon sa ibang Bible version, yung katanungan na paano mapapanatiling malinis ng pamumuhay ng isang tao sa panahon ng kanyang kabataan, ay sabi po sa English sa ibang Bible version na by guarding according to His words. So, tayo po mga kapatid na nakatanggap sa ating Panginoon, nakakilala na ng lubusan. Kailangan po talaga ang buhay natin ay gwardyado ng kanyang salita. Lahat ng anggulo ng ating buhay. Hindi po sapat na tayo ay pumupunta lang sa church, hindi po sapat na tayo nananalangin, hindi po sapat na tayo ay palagi nakaka-attend. Kailangan po mga kapatid, ang buhay natin talaga ay gwardyado ng salita ng ating Panginoon. Pag sinabing gwardyado, sinisigurado mo na hindi ka mananakawan. Sapagkat ang ating kaaway na parito upang magnakaw, pumatay at magwasa. Kaya nga po sabi doon sa awit 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kung tayo po ay puspos ng salita ng ating Panginoon, ay tunay po na ang tatahakin po natin ay liwanag. Ang magiging buhay natin ay isang liwanag. Isang buhay na may kalinisan, isang buhay na may kapayapaan, at isang buhay na may kagalakan. At sabi nga po dito sa awit 119 then verse 24, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. So ang salita po ng Diyos
ay ating kaaliwan. Kung ito po'y ating patuloy na ninilayin, pag-aaralan at ninilayin, tunay po na ito'y isang malaking kaaliwan sa ating buhay. Po dito sa Joshua 1:8, study it day and night, and you will prosper and live long. At sabi din dito sa Kawikaan 3:1-2, chapter 3, verses 1 and 2. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. So, ang ating buhay, kung lagi po tayong sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang mga aral, hahaba rin ang ating buhay. Magiging malinis ang ating buhay, hahaba ang ating buhay, at ang pangako din, naroroon din ang kasaganaan. Thank you, Lord. Sabi po din dito sa verse 10, buong puso ang hangad ko'y sambahin ka't paglingkuran. Makikita po natin na determinado siya na sa buong buhay niya talagang sambahin at paglingkuran ang dakilang Diyos na kanyang kinikilala. At tayo man mga kapatid, tayo man, maunawaan natin kung gaano kalaki ang ibinigay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Sobra po ang sinakripisyo niya para mapatawad lamang ang ating kasalanan. Na bago siya dumating sa krus ng Kalbaryo, sobrang hirap ang kanyang pinagdaanan. Hindi man siya maging anyong kasumpa-sumpa, tinanggap po niya ang kaanyuan ng isang kasumpa-sumpa. Sapagkat sabi po dito sa Galatians 3, verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusanan, siya isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So purihin ang ating Panginoon. Sobra pong dakila ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. At kung ito po ay mauunawaan natin ng malalim, tunay nga po na wala tayo kayang isukli o ubayad sa Kanya, kundi ang siya'y sambahin, paglingkuran, at pasalamatan. At dito nga po sa sunod, huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ito po ay isang panalangin. Isang panalangin na humihingi ng tulong sa dakilang Diyos na makapangyarihan na may kakayanan na siya ay tulungan. Ang nais po lamang niya ay huwag mahayaan na siya ay sumuway sa dakilang Diyos. Ang lagi niyang nais ay mabigyan ng kaluguran at kagalakan ng ating Panginoon. So purihin po ang ating Panginoon. Naway ganito din po ang ating maging naisin at damdamin na sa bawat hakbangin natin ng ating buhay ay unawain natin at alamin natin na nakikita po na tayo ng Diyos. Wala po tayong maiusukli sa ginawa ng ating Panginoon, kundi tayo po ay makapamuhay ng kalugod-tugod sa Kanya. Thank you, Lord. At sabi po sa verse 11, ang banal mong kautos-ay sa puso ko iingatan. Sabi po sa Ingles, your word have I hidden in my heart. Our heart is a safety deposit box. All valuable things are kept in there. Ang dapat lamang pong nakalagay sa ating puso, ito po'y pagtaguan natin ng salita ng Diyos. Kumbaga, everyday, kailangan meron po tayong salita ng Diyos na pinag-aaralan, salita ng Diyos na inuunawa, at higit sa lahat, ninilayin natin, at higit sa lahat mga kapatid, ito po ay ilalagay natin sa ating puso. Ilalagay po natin ito sa ating puso. Sapagkat the more na marami po tayong Word of God, everyday kailangan po yan, ilagay po natin ito ng ilagay, itago sa ating puso. Sapagkat anytime na tayo po ay nagkaroon ng pangangailangan sa buhay, especially trials and sufferings, o anumang sirkumstansya ng ating buhay, meron po tayong tinagong salita sa ating puso at ito po ay magagamit natin. Ito po ay magagamit natin mga kapatid. Ito po isang malaking kayamanan na ang salita ng Diyos ay hindi lamang dito nakalagay sa isip, kundi nakalagay po ito sa ating puso. Itago po natin ito sa ating puso.
Wala pong dapat maging laman ang ating puso, kundi si Kristo lamang, kundi ang kanyang salita lamang, sapagkat ito ang tunay nating kayamanan. Bakit kaya? That I might not sin against thee, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So thank you Lord, ang sumulat po nito, ang ultimate goal po niya is to walk in righteousness. Ang kanyang layunin, mga kapatid, ay lumakad lamang sa katuwiran. Ang kanyang ultimate goal is to say no to sin and yes to God's word. So, ang nais niya ay to have peace with God and not enemy of God. So thank you Lord, napakasarap po na makapamuhay tayo na may katuwiran, na lumalakad tayo sa kanyang salita. Ang Word of God po is a breath of God. The Word of God is a breath of God. It is a love letter from His heart. Siya po yung groom na ating hinihintay, tayo po yung bride. At may nais po akong awitin sa inyo. Thank you Lord. Ang pamagat po nito ay love letters straight from your heart. Thank you Lord God. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Thank you, Lord. Ang tunay po nagmamahal sa ating Panginoon ay parang nagmamahal sa kanyang kabiyak o kasintahan dito sa lupa, na yung kanyang sulat ay palagi ng binabasa at memorize. Ganon din po ang sulat ng ating Panginoon o ang Biblia. Tayo po'y tunay na nagmamahal sa Kanya. Ito po'y lagi nating babasahin. Ito po'y ating i-memorize. At ito po ay ilalagay sa ating puso. Thank you, Lord. In Jesus' name po. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Thank you, Lord. Po. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating Panginoon. At ngayon po ay, anong meron tayo ngayon? Today is Saturday, Patriarchal Day. Kaya yun po, salamat sa ating Panginoon at binabati din po namin yung lahat ng ating mga kapatiran na ngayon po ay nag-aabang sa ganitong gawain. Na alam ko po na tayong lahat ay pinananabikan po natin ang ganitong gawain. Kaya mga kapatid, steady lang po kayo dyan at makikinig po tayo sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Thank you, Lord. Good morning. Ayan po. Love letter straight from the heart. Ayan. Ginaya ko lang kanta ni Ninang. Thank you, Lord. Today is Patriarchal Day. So, i-recap lang po natin. Pag sinabi pong patriarch, ito po ay from the word patria, na ang ibig sabihin ay family, at ang arch po ay, ang ibig sabihin ay rule. Habang inaaral po namin to, yung patriarchal, alam niyo po, natutuwa po ko, basic unit po kasi ng rule pala ng isang society ay yung rule na nagmumula sa family. Because family is the foundation of nation. So makikita po natin, yung pong ating, sila pong dalawa kanina na nagsalita, yung po ay ninang at ninong po namin sa kasal. At isa pong bahagi, kagabi na ambush, interview namin sila. At natutuwa po ako, kaya nga yung salita ng Diyos na binabanggit kanina nila Ninang Josie, nila ni Ninong Mon, ito po talaga ay nakakapagpabago ng buhay. Bago po tayo dumako doon pa rin po ako sa family rule. God's love
and desire to have a faithful family led the birth of the nation of Israel, whose ancestors were the patriarchs. Makikita po natin mga kapatid na yung mga patriarchs na yon are the founding fathers of the Old Testament nation. And Israel was born because God founded among them a people who desire to follow Him, to worship Him, and a people with a heart of God. Ang patriarch po mga kapatid, ito yung mga ninuno natin sa ating pananampalataya. Di ba kaya nga nagto-throwback po tayo, inaalala po natin kung paanong na-develop yung way of life ng mga ninuno natin sa paglilingkod at sa pananampalataya sa Diyos. Ang pamilya po na binuo ng Diyos ay ginawa niya, itinakda niya para sumunod sa Kanya, sumamba sa Kanya, at pamilyang ang puso ay makadiyos. At ito po sila Ninong Mon at si Ninang Josie, sila po ay isang pamilyang hinirang ng Diyos na nagmamahal sa Kanyang salita. Si Ninang Josie at Ninong Pon po ay 43 years na pong kasal. So 7 years na lang mag-golden na sila. Mag-ready na kayo mga 6 na anak ni Ninang Josie. Ang mga anak po niya 6, si Denver, si Wender, si Ana, si Buknoy, ay si Emmanuel pala yun. Si John Dave, at saka si Sarah po yung bunso. At sa 6 pong ito, meron na po silang 11 apo. Pero makikita po natin mga kapatid, ang family is God's foundational institution, one which has begun in the first human being, di ba? Yun nga pong family is instituted by God sa Genesis 2:18. Di ba? Si Adan at si Eva. And ang Diyos ang nag-ordain ng family. Pastor Simple. Yan, kaya nga po sabi doon sa Genesis 2:18 na sabi nga po doon ay hindi mainam na mag-isa ang tao, kaya binigyan po siya ng makakasama. At sabi po ang pamilya ito po ay dinesign ng Diyos, isang ugnayan na hindi pinaghihiwalay, at ang pundasyon nito ay ang covenant, hindi ang damdamin. Kung inyong mababasa po doon sa Malakay 2:16, kaya nga po ang sabi diyan ay nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Grabe yung pagkaka-institute ni Lord sa family, kaya ganun pang kahalaga yung patriarchs. Ano pa po ang sabi dito? At ang pamilya, ito po'y isang magandang pamayanan. Katulad nga nung nabanggit ni Sister Wife, ang isang magandang gobyerno, nagmumula po ito sa isang magandang pamilya. Kaya kapag ka po na pundasyon sa isang pamilya, kaya nga po nakakatuwa yung ating gawain sa panahon ngayon, magmula sa tatay, talaga pong nagpapatuloy hanggang sa kanilang mga anak. At yung pangalawa po, ano sabi pa dito, ang miyembro ng mga tahanan ay hindi agad sanctified, citizen of heaven. Meron din pong mga unfinished masterpiece na may mga kagaspangan na bahagi. At alam naman natin na hindi naman pulingid sa atin ng mga una pang sharing nila kung ano po yung naganap sa pamilya pong ito, sa mag-asawa ni Ninong Mon at saka ni Ninang Josie. Pero alam nyo po, yung po ang naging kaya nga ang sabi sa pamilya, may mga inaayos yan Pero doon po sa nangyari sa kanilang buhay, ito po ang naging dahilan para lalo pong yung kanilang paglilingkod sa Panginoon ay maging mainit. Diba? Kaya yun ang ginawa. Kaya at ano pa po ang sabi nga dito, kaya nga hindi naman perfect agad ang isang pamilya. Kaya nga po pag binasa natin yung Awit 127 verse 1, ang sabi nga po doon ay malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lusod na hindi ang Diyos ang siya magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Kaya sa isang pamilya, sabi nga po, hindi po perfect, pero alam nyo po, ang napakaganda sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, doon po lagi tayong binabago ng panahon. Ano pa po? At ang ating Panginoon ang nag-aayos sa mga sirasirang buhay. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung mga kapatiran nating noon pa lang magsimula tayo dito,
Ano po ang ginawa ni Lord doon sa mga pamilya na hindi ayos? Ngayon po, inayos ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yun po ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Thank you. Thank you, Lord. Ayan. Di ba, by nature, nag-i-start po ang relationship ng isang asawa, ng isang lalaki at babae sa pamamagitan ng love, di ba? Uy, yung mga sharing, di ba, kahapon ni Sister Sylvia at si Brother Don, di ba, nagkita, nagkaroon ng damdamin, hanggang sa nagkaroon ng pamilya. Ngayon po, si Ninong Mon po kasi, sabi ni Ninang Josie kagabi, nung tinawagan ko, ang ninong mo naman talagang mabait nung umpisa. Di ba? Wala po namang nanliligaw sa isang babae na hindi mabait. Si Robin Padilla lang po yun. Yan. Pero, ang mga simulain po, talaga, nag-uumpisa siya sa isang magandang bagay. So makikita po natin, natutuwa po ako kasi ang patriarchal rule, pagka inintindi po natin ng malalim, ang pundasyon po nito mga kapatid, ay yung salita ng Diyos. Siyempre, bilang tatay, siyempre pag hindi ka pasok sa Word of God, meron kang human nature na, di ba, tatay ka, ako masusunod. Pero, naging matapang po siya sa mga anak niya. In the sense na kasi, ang tatay naman kasi kaya nagiging matapang sa mga anak. Pagka hindi niya, yung merong something na gusto niyang ibigay sa anak niya na hindi niya maibigay. So pag nakita mong nagugutom yung anak mo, parang naiinis ka sa sarili mo kasi hindi, yung parang wala kang kwenta na tatay ng tahanan. So from there, nag-start yung init ng ulo, yung nothingness niya, ay, kumbaga, nag-flare up na talagang mananakit mo na po siya ng mga anak. So, bagamat ganun po, yung story ni Ninong, yun, shinare naman po niya sa mga prayer meeting, sa mga fellowship, sa mga area na napupuntahan nila. Bagamat ganun, ang nakakatuwa po mga kapatid, sabi nga kanina nung sinabi ni Ninang Josie, pagka ang salita ng Diyos ay itinago sa puso, meron at merong gagawin ito sa buhay ng tao. In the Lord's plan, yung mga tatay po, ang head of their home, and the patriarch or the ruler of the family. Kaya nga po, dinidevelop yung sense of father sa family, yung rulership. Kaya di ba lagi po natin sinasabi na ang lineage of authority from the Lord at lineage ng blessing from the Lord, dumadaloy po yan mula sa tatay, papunta sa nanay hanggang sa mga anak. Our Heavenly Father designated the husband or the father as the head of the household. Itinalaga ng Diyos ng asawang lalaki o ang tatay ang maging pangunahin sa pamilya. Kaya nga po, blessed tayo ngayon sa panahon po natin ngayon na tayo ay nadala sa charismatic family na unti-unti yung Word of God minumold tayo into His image and likeness na maging katulad tayo nung pag-ibig ni Kristo sa church. Yeah, sabi nga po dito, as patriarchs in our families, we should treat our wives and children with the utmost respect. Yan, sabi nga po, sa Tagalog nga po, ang isang patriarch, sabi dito, tinatrato niya yung kanyang asawa na hindi katulong, kundi tinatrato niya ng may respeto. At yun po ay nagaganap ngayon sa ating Panginoon. Kaya nga kung ating babalikan doon sa Efeso 5:25, sabi nga po doon ay mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Diba? Siya po yung ating magandang example na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At doon din po sa Efeso 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Kaya napakaganda na talagang yung mga pag-aaral po natin ng kanyang salita ay naibibigay sa atin. Ngayon po, meron po akong nailagay dito ng mga ilang tungkulin ng isang patriarchs o tungkulin ng isang tatay. Unang-una, sabi dito, ang isang tatay po ay nasa kanya yung preside in the home. Ang tatay ang siyang nagpapasimuno.
'Di ba? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon kapag yung tatay ay sinauna sa ganito. 'Di ba? At saka ang kalimitan naman po dito sa community natin, mga sister wife po ang nauuna sa ganitong gawain. Pero dahil nga po doon sa Bible din po may nakalagay, pagka nakita sa mga sister wife yung magandang halimbawa, yung kanilang mga brother husband ay nadadala sa Panginoon. Kaya yun po, sa panahon ngayon, ang halos ang mga kapatiran natin, yung mga brother husband na wala dati pero ngayon po kasama na. Bakit ito? Sapagkat nakikita. Ano pa po? Nakikita din po ang isang katangi na dapat makita. Siya po yung laging nangungumusta sa kanyang mga anak. Halimbawa, galing sa school, anak, kumusta? Anong grade mo sa school? Nakakuha ka ba ng mataas? O kumusta yung exam mo? Ibig sabihin, yung pala yung isang tungkulin ng isang patriarchs. Siya yung nangungumusta sa mga anak, hindi lang yung nanay. Ano pa? Siya din po yung nagko-comport. Diba? Halimbawa, pag may sakit yung pamilya niya, siya yung kinukumport niya. Ano pa po? Sabi dito, siya yung meron tinatawag na receive revelation and inspiration for their family. Siya yung talagang direct na nakikipag-usap sa Diyos. Kaya napakaganda ng ginagawa sa ating ngayon ng Panginoon na lahat tayo ay natuturuan ng Panginoon. Ano pa po? At ang sabi pa dito, meron siyang magandang halimbawa na sumusunod sa Diyos. Yan, di ba? Lagi nga po natin sinasabi na mas ang isang tatay kapag yan ang naging yan lagi ang nagpapasimuno sa tahanan. O tayo mag-pray. Yan, ano man ang gagawin, siya ang nagsisimula. Ano pa? Pag may hindi nagkakaunawaan, ang patriarchs o yung ama ang siyang nagiging nag-aayos. 'Di ba? Umuunawa, hindi yung dapa dito, palo agad, 'di ba? Minsan ganoon eh. Pero alin niyo po, salamat sa ating Panginoon at sa panahon ngayon ng ating mga pag-aaral, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Ano pa kaya nga sabi dito, ang salita ng Diyos ang nag-aayos sa ating buhay. Kaya maraming mga bagay na nakikita po natin na sa ating mga nakikita, sa pamamagitan ng ating mga naririnig, sa mga ganitong gawain, nade-develop po lalo. Di ba? Katulad niya nung sabi nga kay Brother Enol kanina, tuwan-tuwa tayo. Nakita po natin na lalong nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Kaya nga po, di ba, kapag po ang foundation po ng buhay natin bilang isang pamilya ng Diyos ay ang kanyang salita. Bagamat may mga rough roads, may mga, yung sabi nga kanina, may mga unfinished work, di ba pag nagpatayo ka ng bahay na hindi naman siya perfect meron ka pa rin mga papalitang mga materyales. Sa atin po, pagka po, dahil nga po unfinished pa si Lord sa buhay natin, kasi lagi, we are work in progress. So lagi nga po ang salita ng Diyos ang gabay natin araw-araw. Ang salita ng Diyos ang pundasyon ng buhay natin sa umaga pa lang. Kaya nga po kanina sabi ni Pastor Simple, ang tatay po ang magpapasimuno. Ideally and biblically. Ngayon kung hindi pa po naman, yung po mga nanay, yung mga asawang babae na nauna sa pananampalataya. Sabi nga doon sa Corinthians, 1 Corinthians 7, mula 14 hanggang 16, halimbawa po na ang asawang lalaki ay hindi pa nakaposisyon dun sa patriarchal ruling, o yun sa taas na itinalaga para talaga sa kanya, yung mga asawang babae, through their faith in God, dun makikita po yun. Madadala po nila ang kanilang asawang lalaki sa position na itinalaga talaga ng Diyos para sa kanila. Kaya po yung yung interpretation na mas matapang, mas bold ang mga babae. Ano po yun? Salita ng, yung common na language po natin, pero ang totoo po, ang original plan ng Diyos para pagpalain ang pamilya ay pag nakaposition ang mga tatay dun sa position po nila, sa authority at sa pagdaloy ng pagpapala. Ngayon po mga kapatid, ang sharing nga po nila, nakita naman po natin sa mga previous na sharing, na panood po natin, na ang mga anak po ni Ninang Josie at Ninong Mon ay talaga pong pinagpala na po ng ating Panginoon. At yung po mga apo po niya, talaga pong sabi nga, di ba, si Sab, yung nagsayaw nung nakaraan,
talagang love po nila yung ministry. So makikita po natin na once na naiposition ang tatay sa kanyang position, ang pagpapala dadaloy hanggang sa apu-apuhan. Kaya nabubuhay po yung awit 127 at saka 128. So, bilang mga patriarchs, sabi nga sa 1 Peter 2:9, we are a royal priesthood. Kasi bawat pamilya po natin ay tinawag ayon sa pagtatalaga ng ating Panginoon. At natutuwa po kami dito sa word ni Ninang Jo, kasi nung pinapakinggan nga po namin yan po ay naituro na namin noon. Kaya nga po yung meron po kaming awit na nabuo dyan eh. How can a man keep his way pure? Kaya dapat po ang mga kabataang lalaki, ngayon, mga anak po natin, kailangan po founded po sila sa Word of God dahil gagamitin po sila sa pagpapalang itinalaga ng Diyos sa nation na ibibuild ng ating Panginoon. Yan, kaya nga po, kung ating mapapansin, sabi nga po nung mga sharing nila, ang Ninong Mon, kung noong mga unang panahon, parang matinding ipinag-pray na para mapunta. Pero ngayon po, sabi nga ni Ninang Jo, siya naman ngayon yung nagpapasimuno nga dahil napunta sa ganitong gawain. Siya yung hindi pumapayag. Kaya yung halos lahat ng kanyang mga anak ay nasa ganito ng gawain. Pati yung kanyang mga apo. Naku, kung mapapanood po ninyo, at alam kong napanood na po natin, lalo po silang nagiging sila yung ang Ninong Mon, lalo-lalo na nga siya inapili na isang patriarchs, minister. Alam niyo, siya yung naging mainit sa gawain sa Panginoon at siya po yung hindi siya pumapayag na yung kanyang mga anak ay hindi po niya madala sa ganitong gawain. Okay. Sige po, at tayo po ay mananalangin bago po tayo dumako doon sa awitin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa umagang ito at tunay po na napakabuti po ninyo sa amin. At salamat po muli, Panginoon, sa napakinggan po naming patotoo ng aming mga kapatiran na mag-asawa ni Ninong Mon at Ninang Josie. Alam po namin, Lord, na marami pong mga taong patuloy na nai-encourage sapagkat ang buhay po namin dito sa mundo hindi naman po makinis, pero maraming raprod sa buhay. Pero habang nag-aaral po kami ng inyong salita, lalo po ninyo kaming inaayos, Panginoon. Ito na po, kaya ang sabi nga po doon sa salita ng Panginoon na salamat po at patuloy na kami po inyong binabago sa pamamagitan po ng salita na nanggagaling po sa inyo. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang maghapon pong ito, lahat ng gagawin namin, nawa po, Panginoon, ay walang ibang maparangal kundi kayo lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, at meron po kaming awitin dyan sa awit, awit 119, verse 9. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. How can a man keep his way